naniniwala ako sa sinasabi ni Vice Dudut. Ano? Ang mananay? Ayan, maraming salamat po. Siyempre, babati muna ako ng mapagpalang umaga sa presidente na narito ngayon, si Pres Redel at saka si Pres Bianca, at sa inyo rin po lahat na narito ngayon. Tayo ay magpasalamat dahil alam nyo naman po na ito ay humigit kumulang sa dami ng proyekto na iniinagurahan namin. January pa lang, pero isang damakmak na po talaga ang nainagurahan namin dito sa Barangay Pinagbuhatan. Kaya maraming salamat Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, sa ating Congressman Roman Romulo, at syempre sa City Council, sa ating City Councilor Angelo De Leon, City Councilor Dewey Agustin, City Councilor Marie Martirez, kay Tita Cory, ang aking nanay-nanayan, pangalawang nanay ko po yan sa City Hall. Pero gagampanan po yan ng ating kapatid na si Konsehal Boy Raimundo. Siyempre kasama din natin ang ating kapatid, nag-iisang bulaklak ng Pinagbuhatan. Alam niyo yan, ha? Si Saibel, Konsehala Saibel Asilo. Siyempre ang aking barangay council, nandito po, kompleto po kami. Ang hirap pong isipin na talagang nababago nating lahat ang pamamalakad, ang pagpapaganda dito sa ating barangay, dahil po meron tayong maayos na samahan, meron tayong maayos na komunikasyon, pakikitungo sa LGU at sa national, sa tulong po ng ating Congressman Roman Romulo. Kaya mga kapatid, ang tanging hiling lang naman po namin ay panatiliin po nating pagandahin at alagaan. Kasi kailangan ho yan mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Di ba ho? Marami ho ang taga-Pinagbuhatan. Kung susumahin ho, halos 200,000 ho tayo. Para ho natin itong mapaganda, kailangan katulong din po namin kayo. Kaya ang tangi po naming dasal ay magkaroon tayo ng disiplina para po mapatagal natin ang mga proyektong ibinababa ng ating lungsod. Kaya muli po, maraming salamat Mayor Vico and City Council, at ganoon din po sa ating lahat na taga-Pinagbuhatan. God bless po! Maraming salamat, Kap Robin sa Landahan naman. So ngayon naman po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa totoo po, sinisignalan ko rin na gano'n na lang. Kasi pag nakuha ko po ang mic, mahaba po ako magsalita. Yan po talaga yung nagiging problema. Kasi sayang rin po yung pagkakataon. Nakikita ko po dito na napakarami rin po natin mga kasama dito na alam ko na pareho yung hinahangad sa atin. Pero siguro po hindi ko na masyadong hahabaan. Ito lang po, gusto ko lang mapaalala sa lahat. Kasi narinig ko si Kapitan Robin sinasabi niya na napakadaming na na blessing na nangyayari dito sa, hindi lang sa Barangay Pinagbuhatan, pero sa buong lungsod ng Pasig. Sabi nga niya, dahil sa magandang pagsasamahan ng lahat. At syempre po, sa good governance na ginagawa ni Mayor Vico, ni Vice Dudut, ay talagang marami po tayo nagagawa ngayon sa lungsod. Pero po, gusto ko lang po mapaalala sa lahat. Kasi minsan po, dahil nararanasan na po natin itong medyo mas maganda po, yung mga serbisyo ngayon, yung mga nangyayari, baka nakakalimutan na po natin kung saan po tayo nanggaling. Kasi alam niyo po ang totoo niyan, kahapon din po sa isang blessing na galing kami, may mga kausap po kami ng mga senior citizens. Doon po sa kaganapan na yun, nabanggit nga ni Mayor Vico yung local social pension plan ng lokal. Nabanggit ni Vice Dudut yung Pag-asa scholarship. Pagkatapos po rin, makikita po ninyo maraming may mga katanungan. Pero sana po maalala natin, bago po kaming lahat manungkulan, bago po 2019, wala naman pong local social pension plan. Ang totoo po, bago kami manungkulan ni Mayor Vico, Vice Dudut, at ang konsehal,
Nung umiikot po kami dito noong 2019, lagi pong sinasabi, Konsehal pa po si Vico nun eh. Sabi, Konsehal Vico, Congressman Romulo, Vice Dodot, sasabihin nila lagi, bakit yung mga natutulungan ng national government ay yung tingin namin, mas kailangan namin, bakit iba yung natutulungan? Yung sa social pension nun, di ba, sinabi nga po ni Mayor Vico nun, pag naging mayor siya, gagawa niya ng paraan yun. Ngayon po, meron na tayong local social pension plan. Pero pag umiikot po tayo, syempre, mamaya babanggitin paano na expand yun. Kaya sana huwag natin makalimutan po, dati wala naman po yan. Ngayon, meron na. Pangalawa po, nung dumating po kami dito, nung makabalik kami, yung scholarships po ng lungsod ng Pasig, 11,000 po ang scholarships nun. Marami na rin po. Pero laging sinasabi sa akin, pag umiikot, bakit ganun? Bakit kami hindi napipili? May palakasan lagi. Yan yung totoo po nun. Nung dati po, yun na sinasabi. Ngayon po, hindi na po 11,000 scholars ang meron ng lungsod ng Pasig. 25,000 scholars na po siya. So, lampas dumoble po. Pangalawa po, pero mamaya po, babanggitin ni Vice yan. Pero gusto ko mabanggit, pati yung sa private, meron na yung Pag-asa Scholarship. Dati po, wala yan. Sana po maalala natin, dati wala po yan. Pero siguro po, doon na tayo sa mga, para hindi na masyado humaba. Kasi alam ko naman naalala niyo lahat. Dito po tayo sa mga simple na lang. DepEd po, sa K-12 natin dati. Ang totoo naman po yan, walang allowance doon. Ngayon po, lahat ng estudyante may connectivity allowance na. Dati po, wala yan. Pero dito tayo sa mas simple na lang. Dati po, kasi kakadaan lang ng Pasko eh. Dati po, pag panahon ng Pasko, pag umiikot po, yung mga HOA, nagkakandara pa po talaga yung mga HOA presidents. Yun naman po totoo, kawawa yung HOA presidents noon. Sasabihin nila, meron kaming 300 na membro. Bakit 200 lang ang bibigay sa amin pamaskong handog? Paano namin pipiliin? Eh lahat naman nagbabayad ng buwis. Pero nung dumating si Mayor Vico, bawat pamilyang Pasigueño meron ng binibigay na pamaskong handog. House to house na po ang delivery. Alam ko, una ko si Mayor Vico dito. Alam ko, na wala namang senior citizens dito ngayon. Meron. Pero alam niyo po, bago ng 2019, bago po, tama po, hindi lang talaga mukhang senior. Okay. 70 na po. Wow. Pero ito po ang totoo sa senior citizens natin. Dahil po, kahit yung pamaskong handog, pagdating ng Pasko, napakahaba ng pila. Kawawa po yung senior citizens noon para makuha lang po yung 3,000 na binibigay sa kanila. May pila po ng kahaba-haba. Minsan na doon ka, wala pang alas 6 ng umaga. Maghihintay ka hapon, doon mo pala makukuha. Pero, ay, maghihintay pa. Pasensya sa ating tawa. Tama po yun. Tama. Dati ho, may programa pa po yung tungkol sa pagbigay ng senior citizen. Pero ngayon po, pag na-enroll na po kayo, nasa ATM na po, hindi na po nahihirapan yung mga senior citizens. Mas madali na po talaga nila nakukuha. Sa totoo po, binabanggit ko lang po itong mga to, dahil sa totoo, dahil ngayon, nasanay na tayo eh. Every year, sa totoo po, ipamaskong handog, may magte-text po, sabihin, Mayor, bakit wala pa yung amin? Pero totoo, sa dami lang po talaga. At sa totoo po, lahat kasi binibigyan. Gusto ko lang maalala lang natin na kung paano tayo noon at paano na tayo ngayon. Ang halayo na po nung narating natin. Sana po, malayo na po. Sana po, itong narating po natin ay tuloy-tuloy po yung progreso. Tuloy-tuloy po yung improvement. Katulad yung ginagawa yung mga bagay na ganito. Pero alam ko,
na alam niyo naman po ang totoo. Kaya sana po, tuloy-tuloy ang ating pagtutulungan sa isa't isa, ang pakikitulong natin sa ating City Hall para, again po, walang perfecto. Lahat po tayo may mali. Pati kami po, dami rin naming maling ginagawa. Pero importante, tuloy-tuloy yung pag-uusap natin para mabago natin, para mas maganda ang serbisyo. Again, para hindi na humaba po, congratulations sa City Hall, congratulations sa ating barangay. Magandang umaga po, mabuhay po Barangay Pinagbuhatan at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Ngayon naman po ay pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodo Jaworski. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, unahin ko muna batiin si Mayor Vico, sa ito, kay Congressman Roman Romulo. At siyempre, ang mama ng Pinagbuhatan. Ayaw niyo pumayag na ama eh, kaya mama. Diba? At sa kanyang mga kasama sa Barangay Council, of course, yung ating mga konsel na nandito, Councilor Angelo De Leon, Councilor Maro Martires, kinatawan ni Councilor Cory Raimundo, si Boy Raimundo, syempre si Councilor Buboy Agustin, ang inyong kabarangay, Councilor Saibel Asilo Gupilan, at syempre sa ating lahat na nandito nagkatipon-tipon, isang maganda at magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo, napakahalaga po nung binanggit po ni Congressman Romulo kanina, yung kailangan natin tanawin kung saan po tayo nanggaling, Actually, meron po kaming report na binigay dito sa amin. Ito yung tungkol sa drainage natin improvement, sa road improvement natin, sa sidewalks natin, pati po yung ating siltation tanks na ini-improve. Dito kasi may mga picture, Minsan kasi hindi natin maalala, kung ano yung mga itsura before and after, kung ano yung dati at ano ngayon, Minsan nakakalimutan natin, pero pag makikita mo itong mga litratong ito, kung ano yung dati yung sidewalk, ano yung dati yung mga daanan, at kung ano siya ngayon, minsan sa English nga po yung sinasabi, yung we take things for granted, di ba? Sana po maalala rin natin, yung sinasabi ni Congressman Roman, kung saan po tayo galing. Bakit ko po sinasabi ito? Didiretsuhin ko po kayo. Kasi po may eleksyon na darating, At kailangan po na naman natin mamili, mamili ng ating mga leaders. At sabi ko nga, proud kami na makasama at tumindig sa isang pamahalaan na ang pundasyon ay ang good governance, ang malinis na pamamahala under the leadership of Mayor Vico Soto and Congressman Roman Romulo. Bakit? Sa totoo lang po, tinitingala ang Pasig sa buong Pilipinas. Tama? At habang nagkakagulo yung ibang lugar, at sinasabi na maraming problema sa korupsyon, etc. Dito sa Pasig kakaiba. Dahil ang sinasabi ng iba, swerte daw sa Pasig, sana all daw, sana all. At yan naman alam natin dahil sa pamumuno talaga ni Mayor Vico at ni Kong Roman yan. Kaya sana pangalagaan po natin itong pagkakataon na ito, na tuloy-tuloy yung progreso. Explain ko lang ng konti, nung pumasok po si Mayor Vico noong 2019, ang budget po ng city ng Pasig noon nasa 10 billion pesos. Okay? 10 billion. Di ba tinamaan tayo ng pandemya? Despite the pandemic na halos 3 taon to, yung buong first term ni Mayor Vico, halos buong pandemya yun eh. Alam niyo, umakit pa ho yung ating budget. Pero iisipin nyo, sarado lahat ng negosyo. Ang tao nun na medyo hirap, ang daming mga binigay ng mga pag pinagbigyan si Mayor na huwag muna magbayad, etc. Pero despite that, tumaas po ang koleksyon ng ating lungsod. By 2022, ang budget na ng Pasig nun was 13.5 billion. In 2024, it was 15 billion. In 2023 pala, so 2023 was 15 billion. 2024, 17.2 billion. Alam niyo mo gano'ng budget ng Pasig po ngayon? 22.4 billion. Ngayon, marami po kasi nagsasabi, puro anti-corruption. Ano ba yan? Di importante yan. Kailangan po maintindihan ninyo bakit importante. Kasi pag walang magnanakaw sa pamahalaan ninyo, ang tao mismo willing magbayad ng tamang buwis.
At pag alam nilang yung buwis hindi po pinupunta sa bulsa ng mga politiko, mas marami pong biyaya ang naibababa sa taong bayan. Ito ngayon ang problema. Ngayon mag-eleksyon, marami yung bumababa na ayuda. Wala akong problema sa ayuda. Ay, kami naman, naiintindihan na natin ang ayuda, pag meron pong biyaya, siyempre, may blessing, tanggapin natin, di ba? Pero ang problema, pag ang ayuda ginawa nila na investment o kapital para sa pwesto, yun po yung delikado. Kaya, tandaan po natin, nasubukan na ho natin ilang dekada na sa buong Pilipinas, nasubukan na ho natin, yung ayuda mentality, yung pagbibigay ng konting ayuda para pagdating ng eleksyon. Iyan po ang dahilan bakit hindi nagbabago ang buhay ng Pilipino. Ngayon, ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan dito sa ating lungsod ng Pasig? Long-term investment. Ano po yun? Yung pangmahabaan. No? Pero hindi investment sa mga infrastruktura o physical na bagay. Investment po natin sa mamamayan. Kasi ang goal po natin dito, habang umaangat ang buhay, umaangat ang koleksyon o kayaman o yamang bayan ng ating lungsod, dapat makita rin natin umangat ang buhay ng mamamayan. Pero wala pong shortcut dyan. Ano ibig ko sabihin? Sabi ko nga 22 billion. Di ba? 22 billion ang income natin. Ilan po ang pasigay nyo ngayon? Halos 1 million po tayo. Kahit isara natin ang pamahalaan natin, hati-hatiin natin yung 22 billion. Magkano po yun? 22 billion divided by 1 million. That's only 22,000 pesos. Bawat isang pasigil nyo, mabubuhay ba tayo ng 22,000 sa isang taon? Hindi po Kaya nga kailangan natin may pamahalaan na maayos ang pangarap para sa ating mga kababayan. Para sa ganun, yung mga programa natin na prioridad, mabigyan natin ng tamang pansin. Kagaya naman nabanggit kanina, yung programa natin sa senior, for the first time in the history, 22 billion, alam nyo magkano nakalaan sa ating mga senior citizen for this current year ng 2025? 477 million para sa senior citizens lang po natin. At paano natin nalalagyan ng ganyang kalaking pondo ng beneficiaries natin ng ating social pension ngayon ay 20,000 na at madadagdagan pa dahil sa expanded social pension natin. Nagagawa po yan dahil hindi po ninanakaw yung kaban ng bayan. Yan po ang totoo. At nabanggit rin kanina nito, mula 11,000, 25,000 scholars. Yung Pag-asa Scholarship Program po natin. Lahat po ito may perang kailangan. Yung Pag-asa Scholarship po natin, nag-aaral yung mga anak ninyo, nag-aaral sa private college school. Private college, isipin ninyo, hindi dati makapag-aral yung inyong ating mga anak dito sa Pasig ng private, pero ngayon libre, sagot ng ating pamahalaan. At ang pangarap po natin, lahat ng ating mga anak na may hirap, number 1, hindi po yung pinakamatatalino ang target po natin dito. Pero yung pinakamatatalino natin, meron na sila scholarship program sa PLP. Libre din po yan. Nung araw, bago mo po si Mayor Bigot ni Kong Roman, may bayad po ang PLP. Ngayon, 100% libre. Dahil naman yan sa batas ni Congressman Roman Romulo. Palakpakan naman natin si Kong Roman. Totoo po yun. Siya pong may akda niyan. Kaya naging libre ang lahat ng public state universities po sa ating, hindi lang dito, sa buong Pilipinas. Pero despite that, may allowances sila natatanggap, ang connectivity allowances, etc. Ang Pag-asa Scholarship Program, isipin ninyo, Pasig Catholic College, Arellano University, at ngayon, National University, kasama na rin sa listahan itong darating na 25-26 school year. Kung mga anak ninyo, dati, ang aasahan nila hanggang high school graduate lang sila dahil hindi sila ganun katalino. Ngayon, basta willing sila mag-aral, babayaran ng ating lungsod libre ang kanilang college hanggang makapagtapos sila. May allowance pa silang konti mula sa ating city. Ito yung sinasabi namin, kailangan natin tayo mag-invest sa ating kabataan. Ito yung pamumuno namin. Ito yung pamumuno namin na kailangan tayong mangarap ng mataas. Hindi yung puro bigay lang dahil yung ayuda ngayon, bukas wala na. Kaya kami nakikiusap din sa inyo, mahalin natin itong pagkakataon. At higit pa yan, babalikan ko yung problema ko sa mga huwag na nandito.
Pinakamalaking problema ko talaga dito sa atin sa lungsod ng Pasig dahil araw-araw kami nag-o-offline eh. Kanina galing kami sa Bagong Ilog, kami ni Kong at saka ni Mayor. Sa Bagong Ilog, anong bulong sa akin ng mga problema nila yung dumi ng aso. Tama ba? O, pati dito sa inyo, dumi rin ng aso. Pero bakit ko babagitin yung dumi ng aso? Ang dumi ng aso po, simbolo po yan sa akin eh. Ng aso, ang may-ari, tayo din, mga kapitbahay din natin. Pero para mas madali ang buhay natin, bubuksan natin pinto natin, palalabasin natin ang aso, bahala na yung aso kung saan sa dumumi. Wala tayong malasakit at pakialam sa ating kapitbahay. Kung nais po natin umusad bilang isang lipunan, ang uunahin po natin ay kailangan may magmamahal tayo sa kapwa natin. Dahil kung iisipin natin, di ba ang Pilipino, sabi nila na uso yung pangalan, crab mentality. Ano yun? Utak talangka. Para makalabas daw sa isang balde, magtatapakan para makalayas. Iiwanan niyo yung mga kasama niyang talangka dun sa loob. Alisin po natin yan sa ating mga puso, mga Pasigenyo. Kailangan tayo, ang isipin natin, kung tayo aangat ang buhay, gusto natin makaangat din yung ating kapitbahay, yung ating kasama. Kaya po natin nag-i-invest sa pag-aaral ng inyong mga anak. Pero dapat kayo mismo, meron kayong malasakit sa kapwa. Kayo mismo, pangalagaan ninyo yung inyong kapaligiran. Ito, maayos yung sidewalk natin, maayos yung ating mga daanan, mga drainage. Yung laman ng mga drainage natin, pag kami nag-o-plan, pagbukas, puro plastic. Basura rin ng tao. Yung mga anak po natin, turuan natin sila. Dahil kung iaasa natin lahat sa pamahalaan, hindi po tayo uusad. We need the cooperation ng bawat isang mamamayang Pasigenyo. Ito na po ang pinakamagandang panahon para tayo maging Pasigenyo. Proud na proud po tayo sa mga pagbabagong nangyayari sa City Hall. Pero hindi po namin kaya gawing mag-isa. Kailangan namin ng tulong at kooperasyon ng bawat isa sa inyo. Pwede ho ba? Alright, so again, congratulations po sa atin. Hindi ko po pahabaan. Nahawa po kay Kong. Pag nakahawak ng mic, ang hirap po bitawan. But again, congratulations po at mabuhay po ang Barangay Pinagbuhatan. God bless. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot Jaworski. At siyempre, pakinggan na po natin ang mensahe ng ating Mayor Vico Soto. Magandang upo lang po tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Barangay Pinagbuhatan, kamusta po kayo? Yung mga nasa likod, parang inaantok na po kayo. Okay pa ba kayo dyan? Okay. Magandang umaga din po sa mga nakatayo po dyan sa sidewalk po natin. Mga bahay-bahay po, yung mga nasa upper box, kamusta po kayo dyan? Pasensya na po kayo, pagbaba ko ng sasakyan ko kanina, nakaganon ako. Kala ko kasi babasain nyo naman ako. Napakasaya talaga ng kapistahan sa Barangay Pinagbuhatan. Hindi ko na nalakad lahat na, hindi na tayo nagkita. Next year ulit. Every other year po kasi yung ginagawa ko. Pagka, nung nakaraang taon, di ba, nagkita tayo. This year, doon lang ako sa may simbahan. Hindi rin ako makalabas. Alam niyo naman, ang sikip na pagka, sa dami ng tao minsan. Pero importante, masaya po ang bawat isa. Congratulations kina Kaprobin. Naging masaya po sa mga kagawad po natin. Sa Barangay Official, sa lahat ng mga HOA po natin, sa lahat ng samahan, sa Barangay Pinagbuhatan, sa bawat residente. Congratulations. Naging maayos. Naging maayos po at masaya ang kapistahan natin ng San Sebastian. Ngayon naman po, nandito tayo para sa inauguration natin. Gaya na nabanggit kanina ni Cap, nung welcome niya kami, pati ni Kong Roman, ni Vice Mayor Dodot. At alam ko, nagmensahe din po yung mga konsyal kanina bago po kami dumating. Ay dito po tayo para sa inauguration. Para po sa kaalaman ng lahat kung ano ba yung inaugurate po natin ngayong umaga, worth 15 million po na project po ito, pero marami pong kasama kalsada, hindi lang po isa. Siyempre, yung sa MH del Pilar po na street, nasa 617 na meters po ito, na may kasamang dalawang siltation na tank po, na dalawang set po, 2 meters by 2 meters po yun.
Sa Urbano Velasco, nasa 246 meters ang gawa po natin. Yung mga interior roads naman po natin, humigit kumulang 300 plus meters din po ito. So medyo malaking proyekto po ito, pero nakakatuwa po dahil nakuha po natin kung total 1,179 linear meters, may mga siltation tanks, bali 6 total na siltation tank po yan, may water service isolator canal tayo na 300 plus meters po, meron pa yatang iba, basta hindi ko na isa-isahin, pero sa dami po ng ginawa, nasa 15.5 million, humigit kumulang lang po yung project natin. Alam yun, maraming nabanggit kanina si Congressman na maganda, ang ating Vice Mayor, marami rin siyang nabanggit na maganda, pero sa totoo lang po, yung pinakamalaking pagbabago talaga na ginawa natin sa ating lungsod ay kung paano natin ginagamit ang pondo ng ating pamahalaan. Yung paglilinis natin mula 2019 na sa totoo lang po, ang bigat po ng ginawa po natin. Hindi ko po yan kinaya kung ako lang mag-isa. Yan naman po ang totoo. Hindi ko po kinaya sa bigat ng mga tumututol sa mga pagbabago at reforma na pinakilala natin, lalo na sa procurement, sa public bidding po natin. Hindi ko po lang kinaya kung ako lang mag-isa. Pinaka-importante ko pong kasama, alam niyo po kung sino? Kayo po. Kayo po ang nagbigay sa akin. Siyempre marami rin pong tumulong. Una na po dyan, si Kong Roman, diba? Mga kasama po natin dito, tumulong rin po sila sa akin. Pero ang totoo po niyan, bukod sa Diyos, siyempre, bukod sa Diyos at ang aking pamilya, lalo na ang aking mga magulang, kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Yan naman po ang totoo. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kasi sa totoo lang, pag may ipaglalaban ka, maliit nga lang na pagbabago, may tututol na di ba? May palitan ka lang na konti. Kahit sa HOA, di ba? May palitan ka lang na konting rules sa HOA. May mag-react na kaagad. Isipin nyo po, yung binago po natin sa ating pamahalaan ay kung paano ginagastos yung nung panahon na yun, mahigit 10 bilyong piso. At alam naman po natin, hindi po sikreto. Kung sikreto man, open secret, ika nga, yung mga kickback, yung tinatawag ng mga opisyalis ng gobyerno at ng mga kontraktor na SOP na matik. Kumbaga, yung sinasabi niya, naka-institutionalize yan, nakabound na yan sa sistema ng ating pamahalaan. Pero sa Pasig po, pinakita po natin na posible ang mabuting paggugobyerno, posible ang gobyerno na tapat, na malinis, na maayos, na nagagamit ng buong buo. Walang kulang, walang bawas ang pondo mula sa kaban ng bayan. Binakita po natin. Pero ang laki po nun. Isipin niyo po kung sa 10 billion, siyempre meron dyan pasweldo, di ba? Meron po dyan pambayad ng Meralco, mga bills, utilities, yung iba-iba. Pero nasa kalahati po niyan, yung dumadaan sa procurement. Ibig sabihin yan, yung mga pinabibili ng mga pamahalaan. Pinanggagawa sa kalsada, pinanggagawa ng building, pinambibili ng damit ng bata. Yan yung dumadaan sa procurement. So 5 billion per year noong 2019. Kung nasa 20% po nun, kickback. Kasi yan po yung mga standard. Sa totoo, mahigit pa daw eh. Pero sabihin na lang natin 20%. Nasa 1 billion per year po yun. Talagang hindi kayo magtataka kung bakit merong mga tumutol dun sa pagbabago. Hindi po kayo magtataka kung hanggang ngayon may mga sumusubok pa rin na i-atras tayo dahil sila po yung nakikinabang dun sa 1 billion pesos na kickbackan nung panahon na yun. Hindi lang siguro 1 billion sa totoo lang, pero conservative estimate na lang po na 1 billion. At dahil po dyan, dahil sa mga pagbabagong ipatupad natin at napagtagumpayan natin sa tulong po ninyo, ito na po, nagbubunga na yung mga pinaghirapan po natin. Yung mga infrastructure project, sa totoo, nung first term ko, naabutan din tayo ng pandemya. Malaking factor din naman po. Totoo naman po yun. Pero bukod dun sa pandemya na bawal yung construction, mahigit 1 taon, bawal kami mag-construction. Kahit nasa private, di ba, bawal mag-construction noong 2020. Pero higit pa ron, yung pinakamalaking po natin, sa totoo, yung malalaking project po nung 2019, first term ko po, pinastop ko muna. Wala munang malalaking project. Bakit? Kasi naglilinis tayo ng pamahalaan, ayokong malusutan ako.
Pero nung second term, nagsimula na po. At ngayon po, second term ko po, ito na, nagsisimula, nakikita po natin yung mas malalaking project na po. Sa infrastructure po yan. Siyempre, hindi lang naman infrastructure yung pinagtutuunan natin ng pansin. Sa totoo, second, third priority na po yan. Maraming mas importante kaysa sa infrastructure. Social services po natin, yung mga naikwento po sa inyo ni Vice Dodo tungkol sa scholarship, sa larangan ng edukasyon, at marami pa po yung local senior pension natin. Ito na po. Nasa mode po ang ating pamahalaan ngayon na dahil nasa magandang posisyon tayo, lumaki yung income natin, yung mga presyo ng mga kontrata natin bumaba dahil wala ng kickback. Bumaba ng 20%, 20% yung presyo ng mga kontrata natin. Ngayon po, ang dami-dami nating pwedeng gawin. Nasa totoo po, siguro, agree naman po ang karamihan po sa atin dito na marami pong nagagawa ang pamahalaan. Diba? Marami pong nagagawa ang LGU sa nakaraan. Pero kung sa tingin nyo marami na pong nagawa ang pamahalaan nitong nakaraang, sabihin natin, 2-3 taon, ang totoo po niyan, marami pa tayong pondo sa bangko dahil sa paglilinis natin ng pamahalaan, naipon po natin, hindi pa natin nagagamit. Yan po ang totoo. Safe naman po siya, nasa bangko naman po siya, naka-trust fund po siya, kumikita nga ayan ng interest, kumikita pa po yan ng interest, lumalaki pa po siya sa bangko, ano. Pero siyempre, ayaw natin na nakaimbak lang sa bangko yung pera natin. Ang susunod na mission naman natin, ito na, nalinis natin na, hindi perfecto, pero kahit paano malaki na yung nabawas sa korupsyon, maganda po ang takbo ng pamahalaan, mga proseso ng engineering department natin, talagang gumanda, yung planning natin, yung budgeting, gumanda lahat ng proseso, yung city council natin, sobrang active, tumutulong din po sa atin, hindi yung basta pikit mata na pinipirmahan na lang lahat, talagang tinitingnan po nila ng maigi. Binubusisi po talaga nila. Gumanda yung mga proseso natin, umayos yung pagpaplano natin. Lahat po, umayos. Ngayon naman po, ito na. Pinalalawak na natin yung mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Paganda lang po ang takbo natin. Dire-diretso lang po tayo. Importante, tuloy-tuloy ang agos, tuloy-tuloy po ang pag-usad natin at pag-unlad bilang isang lungsod. At kailangan kasama po ang bawat isa. Isang halimbawa po dyan yung scholarship natin na pa-expand ng expand. Yung Pag-asa Scholarship, magsasama na tayo ng pangatlo pang private na university, yung National University. At sa totoo, ang ganda po ng NU sa ngayon. May bago po sa NU Pasig, Barangay Santa Lucia po. Hindi naman po ganun kalayo mula dito. Kumpara sa ibang college, mas malapit po yun dito. Yung local senior pension po natin na nabanggit din ni Kong kanina, meron po bang mga batchmate si Mama at Papa dito? Mga batchmate ni Mama at Papa? Alam niyo po ba kung ilang taon na ang mga magulang ko? Si Papa po, 1954. So, nasa 70 na po siya. Siguro, malapit po ang ano. Ang nanay ko po, 71. Baka, patay tayo dito. Magagalit yun sa akin. Mahilig ka naman manood yun sa Facebook at Instagram. 71 po si Mama. Huwag niyo pong ikwento sa kanya na chinichismis ko yung edad niya. Para sa mga senior po natin, di ba, 2022, naglunsad tayo ng local senior pension. Para po sa mga 65 pataas, kasi yan ang retirement age sa Pilipinas, 65 pataas, pag wala pang pension na iba, local senior pension. Kasi alam natin, disability pension, malaking tulong, kaso hindi naman po lahat ay nagiging beneficiaryo. Sinimulan natin yung programa. Siyempre, kung magsisimula ka ng programa, simulan mo dun sa mga zero talaga, sa mga walang-wala po talaga, yung mga wala talagang pension. Pero ngayon po, kaya na natin taasan yung budget. Hindi muna natin lalakihan yung amount kasi yung sa totoo, yung 6,000 pesos per year dun sa local senior pension, yan po yung total nun. Sa totoo, medyo malaki-laki na po yun para sa isang LGU. Ang gagawin po natin, next step natin, na for third reading na, sa sanggunian po natin ito. Talagang nakasalang na, nahanapan na rin namin ng pondo. I-expand po natin para makasama sa local senior pension
ang may mga maliliit na SS. Di ba may mga SS na 4,000 pababa? Kayo po? 3,000 lang po kayo? 2,000 lang po yung sa inyo? Qualified na po kayo sa ating local senior pension. Antayin nyo na lang po yung guidelines. Malapit na po natin na i-release. Pilitin po natin by February, ma-release po yung guidelines natin para makapag-apply na po kayo. Konting pag-aantay na lang, ito na po. Tandaan po natin yung programa na yan, 3 years old pa lang. Wala pang 3 years. 2.5 years old pa lang yung programa, pero may expand na po natin siya. Kaya, nandyan po tayo ngayon. Sabi nga, ito na yung pinaka-exciting na panahon para maging Pasigueño. Hindi tayo aatras, tuloy-tuloy lang po tayo. At paganda ng paganda ang takbo ng inyong pamahalaan, paganda ng paganda. Lalawak ng lalawak ang mga serbisyo at programa natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa totoo, marami pa akong gusto at kailangan sigurong ikwento pa sa inyo. Pero alam ko naman po na hindi ito yung huling pagkakataon na magkikita tayo. Sa susunod siguro na magkikita tayo, pwede na tayo mag-usap tungkol sa politika. Pero sa ngayon, maaga pa naman, di ba? Pero importante sa ngayon, di ba, yung takbo ng ating pamahalaan, yung trabaho. Kailangan unahin natin yung trabaho bago yung politika at pamumulitika. Kailangan, kahit sabihin natin malapit na, iba talagang, sa totoo, marami, election mode na talaga, di ba? Pero hindi tayo magpapadistract. Dire-diretso lang po tayo. Isang pakiusap ko lang po sa inyo ay maging maingat at mapanuri po tayo. Lalo na sa social media, kasi alam niyo po sa social media, minsan may disgrasya talaga sa social media. Minsan, alam ko matatalino po ang taga-pinagbuhatan at taga-Pasig. Pero hindi po talaga maiwasan minsan na minsan nagkakamali din tayo sa pagbasa o sa ano. Halimbawa po, nung nakarang siguro mga 2-3 weeks ago po, may nag-text po sa akin, "Get well soon," sabi sa akin. Sa totoo, medyo inuubo po ako. So, nagpasalamat ako. Akala ko yun yung tinutukoy niya. Nung nagkita kami, tinanong ako, Mayor, kamusta na po kayo? Magaling na po ba kayo? Sabi ko, ito, may konting ubo pa rin. Hindi. Pero ang bilis mo na maglakad eh. Sabi ko, ano kinalaman ng paglakad ko sa ubo ko? Yung tinutukoy niya pala, yung operasyon ko sa tuhod ko. Naoperahan ako sa 2 tuhod, taong 2017. Siguro may nag-repost, may nag-share. Akala niya, ngayon po yun. Yung isang halimbawa, ba't kailangan maging, yun, ano lang naman yun, parang nakakatawa lang yun, di ba? Pwede nating tawanan na lang yun. Mababaw na halimbawa lang yun. Pero, sa kasamaang palad, may mga ibang bagay na mas seryoso, pero sa social media, pwedeng magkamali tayo, pwedeng may malisyoso talaga, pwedeng may nananadya, pwedeng may gumagastos para sa trolls, o para sa disinformation, o sa fake news. Kahapon lang po, nag-text sa akin nung gabi ang ating PIO, ang hepe po ng ating PIO. Sa pinagbuhatan, siguro alam po ni Kap, meron pong naging insidente na ang daming pumila para sa tupad yata yun. Sa Damayan. Ang daming pumila para sa tupad. Ang sabi po ng mga tao, may nabasa silang post sa Facebook na doon daw pumunta at pumila. Pinahanap ko sa PIO, may pinost ba kayo? Sa peso office natin, may pinost ba kayo? Hanap kami ng hanap. Wala po kaming pinost. Walang nag-post mula sa LGU, walang nag-post mula sa barangay. Pinatrace namin, wala na, siguro burado na may nag-post. Pero sinasabi ng mga tao na nandun sa Damayan kahapon, meron daw nag-post sa Facebook, nabasa daw nila, kaya sila pumunta. Pero fake news po yun. Kawawa yung mga tao, nagsiksikan dun, pumila, wala naman. Wala naman. Kaya kailangan po talaga maging maingat at mapanuri po tayo, lalo na sa Facebook, sa social media. Okay lang po ba yun? Yan lang po talagang pakiusap ko po sa inyo.
Maraming salamat sa lahat ng taga-barangay Pinagbuhatan, mula sa mga opisyalis natin, sa mga HOA, sa bawat residente. God bless po. God bless sa barangay Pinagbuhatan. God bless Pasig City. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. At dadako na po tayo sa ating ribbon cutting ceremony. Susundan po ng blessing sa pangunguna po ni Father Felix Gutierrez sa inyong sa Ama na Anak at ng Espiritu Santo, si Kristo, anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ang mga nagkakawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Ano bang daan ang nagpapasasakyan naghahatid sa mga tao para magkatipon-tipon ay pawang naayon sa layunin ng Diyos na naghahangad pag-isahin ang mga pinaglalayo ng mga bundok at ilog at magkakahiwalay na po. Halinang manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang nagsigawa at makikinabang sa mga daang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mahalaga, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyong nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ikaw ang kapiling namin, lahat upang itaguyod ang nagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan dito, samahan mo sa paglalakbay upang sa iyong tulong makamtali na ang tanang inaasam at walahating makarating sa paroroonan sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Ayun na po ang ribbon cutting ceremony. At the count of 3. 1, 2, 3! Congratulations po, Barangay Pinagbuhatan. At susundan na po ito ni Father Felix ng pagbibindisyon sa ating mga bagong ginawang drainage system at sa mga salookan po sa Eskinita. Maraming salamat po. Sir Jason, paki-assist po. Sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong inauguration. Saan po muna?